Bokya tayo today sa free item. Ito yung itsura niya ngayon sa loob. Iberis Lake. I finally we made it to the top! Hi everyone! Today, nandito kami sa Matinkula Beach. Ang temperature ngayon is 20 degrees and ito ang pinakamainit na weather simula nung pumasok ang 2025. Mainit today and it's officially summer here in Finland. The following days will be maulap and maulan. Kaya kailangan yung mga ganitong araw is sinusulit and medyo madaming tao dito but it's not super crowded. Ngayon na lang ulit tayo nakaranas ng beach. Ganito yung itsura ng setup na ginawa namin. Makalat pero okay lang. By the way guys, wala namang bayad yung pagpunta dito like entrance fee. Walang ganun dito. Punta lang kayo, just bring your beach blanket, mag-set up kayo, dala kayo ng food and just enjoy the sun. Aside sa magandang beach, meron ding lifeguard na bantay, meron ding shower area, and also malapit lang siya sa Vantaa and it is just in Espoo, Helsinki, kaya very accessible itong beach na to. So, ito yung dala naming baon. Dinala namin yung juice namin dito na cranberry. Pati itong cooler na nabili namin sa Ukay. O, diba? Nagamit na namin siya. Ito Mountain Dew. Nag-yelo po. Dinala lang namin to kasi ginawa naming yelo. Nakalimutan sa freezer. Oo. Ito na yung yelo namin kasi wala kaming yelo. And ito is pasta. Bolognese yung sauce nito, diba? Oo. Tapos, maghahati-hati tayo sa isang pirasong lumpia. Natira lang ngayon breakfast. Kukuha ng pagkain. Ito. So, check natin yung other facilities dito sa beach. So, dito yung shower area. Diyan na rin yung bihisan. Ito naman yung sa panglalaki na shower room. Tapos, dito yung WC. Wow, ang galing ah. And let's check the beach. Come on. Kaya kung may car kayo, mas convenient. Bumalik ulit kami dito sa Kierato's Keskus Hermanni. Ayan. So, bibili kami ngayon ng griller. Kung napanood nyo on our last video, may nakita kami ditong griller, which is 10 euro lang kasi siya. Nag-check kami kahapon sa mga mall, medyo pricey. So, dito na lang kami bibili kasi nagkikrave kami ng inasal, ng liempo. And since mainit na, it's summer. So, mag-grill kami sa labas. Ito yung loob. And then, andito yung free items. Doon. Tapos, dito yung may mga griller. Anyari, Daddy? Ayaw mo? Check muna ulit tayo sa may mga free items. Ayan, ito ngayon yung laman.
Ito yung books. Tingnan ulit ako ng books ng pang-bata. Ang daming libro. Ang dami. Itong pambata, oh. Kaso wala namang pagbibigyan. Ang cute nito, oh. Pambata na cardigan. Dito may mga shoes. Kaso parang mga sira na. Sira na. Daming ganun. Oh, ito pa. May ano na siya. May bangas na siya. Ito mukhang okay pa, oh. Taas naman ng mga takong. Walang tao ngayon. Ang onte. Dalawa lang. Isa lang yung kasama ko dito ay naghahalongkat. So, siguro kasi tanghali na. Wala nang masyadong laman. So, mga ganito yung mga meron dito. I mean, madaming damit. Pero, hindi siya yung mga bet ko. Mga knitted. Pero may nakuha ko isa. Ayan. Ito yung itsura niya ngayon sa loob. Yan. Mga books yun. Dito mga damit. Yung mga konting gamit. Damit ulit. Yan. Ito, takit. Oh. Parang ito. Bokya tayo today sa free items. Ito lang nakuha ko, isang libro. Tapos, ito ang binili ng daddy. Hindi niya na binili yung griller dun sa gilid. Ito, 2 euro. Tapos, dito niya ilalagay yung uling. Ha? Huwag mo na sabi. Okay na ba kasi? Yung mga tagal. I'll be the boy playing the boombox by your window pane. I'll be the girl wearing your shirt out in the pouring rain. This ain't a rom-com, this is real life. Let me show you a ring. Don't need to play no game. So why'd you say I quit being overthinking about it? Wow, ang ganda. Ay, may nag-lake. May lake dito, oh. Ito kami sa may Aulangco Observation Tower. Di pa namin naaakyat yung taas. Nandito pa lang kami banda sa baba. So, may malapit sa lake. By the way, today is holiday in Finland. Ang sineselebrate ngayon is Midsummer. Bali, ang holiday ngayon is one of the biggest holiday na sineselebrate dito sa Finland. Dahil today ay ang pinakamahabang araw dito sa Finland, and then in the northern part, hindi raw nagsiset ang sun. So, literal na mahaba ang araw. And ito ang aming view. Akitin namin yung taas, yung observation tower dun sa taas. Okay, let's go! Ito yung bulaklak na naiintriga ako kung ano ba to, lavender ba? Ayan, nalapitan din natin. Amoy mo nga, Hans, kung amoy lavender. Ang cute! Ang dami baby na liligo, oh. Tell you what I wanna say right now, 'cause I could do the John Hughes kinda or cliche, but either way, I need to say anything. Yeah, yeah, yeah. Ito yung daanan papunta dun sa mismong tower. So, sa forest ka dadaan. Huwag lang tayo marong turn dito talaga. And yung suot natin, hindi pang hiking. Barbie, pang Barbie ang suot. Anyway, ganda ng panahon. Kahapon ang ulan-ulan. Talagang perfect yung midsummer celebration. Ang lalaki ng halaman. Tingnan mo, oh, kasing laki mo na yung halaman. Ang laki. Oo, grabe, oh. Tapos may lumabas na pala ka, no? Okay, ito na ang start ng ating hiking. Tingnan natin yung mapa. Ah. Kaso tabing eh.
Nasaan tayo, Day? Ito yun eh. Nakatorni. Ito sa red. Ito? Ah. Malapit na. Lapit lang pala eh. Ay, ayun na pala. Okay na. Kaya nga. Akala ko sobrang taas. Ano lang pala. Lapit lang pala. Si OA, kala mo mapapagod. Yan lang pala. Ayan. Okay, another map. Ito raw ay ang Sibelius Metsa. Oh, forest. Ang forest na to is yung Sibelius Forest. And ito yung details. Ayan, nandito yung Aulangco Lookout Tower. Ay, ayun. Ito ang perfect spot. Uy, grabe, ang taas. Ang lalim, oh. And then, ito yung view. Welcome to the land of the Thousand Lakes. Grabe, ang payapa. Nakakayatay na namin yung tower. Ito siya, oh. Okay. Second floor. Second floor, we're here. May mga upuan din, oh. Sa unang hagdan, pwede okay, dito naman yung sunod na akyatan. Wow. Konti na lang. Konti na lang, mapapagod na ako. Hala, ang taas pa. Ito pa, oh. Wait. Ayun pa, may isa pang taas. Bago ma-reach yung pinakatuktok. Okay, guys. Finally, we made it to the top! Tapos na namin akyatin yung tower. Ito siya. Tapos dito is merong maliit na parang cafeteria, merong ice cream, mga cake, ganyan. So, check namin kung anong pwedeng ma-snack. Oh, mahal. 6.80. So, andito pa rin tayo sa Aulangco, Hämeenlinna. Actually, marami silang other tourist attraction dito sa Hämeenlinna. And yung isa sa pinaka-popular na tourist attraction nila is yung castle nila, yung Hämeenlinna. Lina in Finnish means castle. Yan. Kaso, chinek namin sa Google, closed na siya. And gusto ko rin sana puntahan yung yung Prison Museum. And closed na rin siya kasi nga public holiday ngayon. So ito lang yung napuntahan namin dito. Maybe other day by July. Yeah. Next month. Balik tayo. And then puntahan natin yung mga museums. Pero yung mga museums may bayad din siya. Siguro talaga pag tumatanda na, yung peace mo, yung calm mo, nasa nature. I mean, stress kasi. I mean, wala ka nakikita, maraming sasakyan, ingay, tapos sobrang linis pa, di ba? No? Kaya, mga ganitong bagay lang. Simple joys ba? Kumbaga, alam mo yung di mo kailangan gumastos, tapos nag-enjoy ka, di ba? Yun naman yung importante. Sa ilog, sa lake, dun banda yun di ba? Tahimik tapos biglang may tumunog. May parang may umutot. Di lang, parang utot talaga ata. Ang lakas.
pag pupunta kayo dito, maganda, may dala kayong pagkain. Kasi may mga, may mga upuan na pwedeng mag-picnic Sa talaga. tabing ilog. Oo, yung lake. Yeah. Ano ba tagal ng lake? Ilog ba? Hindi, di ba? Lawa. Lawa. Oh. Ilog. Lake. Ilog. Ano River. ba? River. River. Ang river is lake. Abunda, let's go. Before we moved to Finland, our main goal was simple: to earn. Like many Filipinos, we thought going abroad would be more money, better opportunities, and an easier life. But the truth, it's not like that. Yes, this country is peaceful, it's clean, it's safe, but that doesn't mean life here is easy. But when we finally got here, reality felt different. You work hard, you pay bills, you do everything yourself. Mataas ang cost of living, lot of taxes to pay. Over time, we realized that we didn't expect. Life here taught us that there's something more important than money. We started to value time. We learned to slow down. We noticed the beauty in silence, in nature, in the little things. A walk in the forest, a quiet meal, clean air, and peace of mind. We chase peace, we chase simplicity, we chase a life that feels calm, steady, and real. Yes, living abroad isn't always glamorous. So if you're watching this and you're dreaming of moving abroad or here in Finland just to earn more, ask yourself, what kind of richness are you really looking for? Now I'm drunk on Chardonnay that I bought for our picnic day, and we never got to